Strong Igorot at work! Gatas na gatas! Mga ganun tatanungin mo. Gatas na gatas! Fuck you. Ano, mga gago? Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusin content. At isang dekalibre at gatas na gatas ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ito ang karugtong ng season 3 ng ating mga babanggitin about dito sa kung saan ay sinasabi ni Norman Mangusin na paulanin daw ang mga tao dyan na nagmamatigas sa kanyang inaangking lupain sa Isabela, mga kaplastik. Totoo po ba ang ating maririnig ngayong araw na ito? Dahil kung halimbawa na ginagawa pala niya ito, ay hindi po biro yun, mga kaplastik. Dahil isa sa mga reason kung bakit maraming karaniwan sa mga nangyayari sa mga karatig na probinsya ay yung mga mayayaman ay hinaharas o minamama na ang mga mahihirap dyan sa probinsya. Na madalas na napapanood natin ito sa teleserye o kaya sa mga pinikula noong 90s o 80s, mga kaplastik. So, bago tayo magtungo doon, mga kaplastik, ay nagtungo tong si Kulaong dito sa Isabela. At ang kanyang status ay panoorin natin bago ang lahat. So panoorin natin ang nagpapanggap na kunwari di umano. Talagang talagang trending na yung salitang di umano. Kasi ang daming kasing mga matatalino sa social media, mga kaplastik eh. Nakapag nagsabi ka ng mga opinion mo sa online, ay tinatawag daw itong defamatory o di kaya ay ay libel o cyber libel na sinasabi nila. Baga hindi nila pinapakinggan ng maayos ang mga opinion ng ibang tao. Gusto nila sila lang lagi ang pinapakinggan, mga kaplastik. So, wag na nating ang pag-aksayahin pa ng panahon kung may mga nagko-comment sa akin sa social media na gusto raw sila o gusto niya na makipagdebate, edi makipagdebate ka sa salamin. Bakit ka papatol sa bobo, mga kaplastik? Diba? It's just a simple logic. Ikaw na nga magsabi, logic ang gamitin natin. Tapos ngayon, sasabihin mo, makikipagdebate ka. O di, ano ba tawag sa taong pumapatol sa bobo? O kayo na po ang magsagot. Diba? Napaka-smart shaming mo naman, boy. Tsaka hindi po ako self-pity, boy. Diba? Hindi ako self-pity. Nagpapakumbaba na lang po ako dahil para na lang hindi ka atakihin sa puso sa sobrang galit mo. 'Di ba? Baga para sa akin is just my opinion lang namang. At nananatili po tayong conspiracy sa mga sinasabi natin dito sa social media. Ang gusto nyong mangyari, puro na lang logic, kaka-logic nyo, wala na. Tingnan nyo yung mga kasamaan nyo ngayon, nadidilema na. Meron ng nakapile. Di ba? Baga sa akin, it's just my opinion. Wala pong big deal doon sa mga bagay-bagay. Eh ngayon, dahil sa pagiging smart shamer ninyo, o di kayo na matalino, di ba? Kaya nga hindi na nga ako tuligsaan sa kanya eh. Tapos hahamunin pa niya ako ng debate.
Wala akong panahon sa'yo dahil may mga ginagawa rin ako. Baga ito, nagkakaroon lang ako ng konting time dahil di naman to aabot ng 1 oras. Diba? So ma-segue lang itong mga sinasabi ko. Tsaka una sa lahat, hindi ako self-pity. At hindi ko pag-aaksayan ng oras yung taong yan. Ikaw na nga matalino, diba? Ikaw na nga ang pinupuri ko eh. Diba? So wag ka nang baga naghahanap ka lang naman ng papayain mong tao sa account mo para lang masabi mong tama ka. Yan nga yung mga sinasabi niyang sa rap ni Delo na nabubulag sa sariling opinion. O di ikaw na matalino, di ba? Baga lahat tayo may mga kanya-kanyang pananaw. Pero kung hindi mo gusto yung pananaw ko, kaya nga pag nagbabasa ka ng comment na hindi pabor sa'yo, natatahimik ka, di ba? Natatahimik ka, hindi mo nga yung masagot. Kasi lagi mong nire-rebat, tanga, bobo. Di ba? Yan ba ang mga gawain ng mga may edukadong tao? Educated ka. O di ko alam kung may diploma ka o graduate ka. Pero binababaan mo yung moral mo sa taong sinasabihan mo ng bobo. Diba mga ka-plastic? Kaya wala na akong panahon. So magsimula na po tayo kay Norman Mangusin mga ka-plastic. So kung hindi nyo gustong panoorin ang aking video, may free will naman tayo. I-skip nyo yung video, doon po kayo sa mga mas magandang impormasyon na about sa mga nangyayari kay Norman Mangusin. So magtungo po tayo mga ka-plastic sa unang video na kung saan ito po yung nakokontakan ni Norman mga ka-plastic. Sandali lang ha. Okay. Mute niya yung live stream niya. Tinimer siya mga ka-plastic eh. In-screenshot eh. Parang hindi na niya alam ang ginagawa niya, no? Sa sobrang taas na ng anxiety niya sa utak, nagka-nervous breakdown na. Nagpapanggap na may tumatawag sa kanya o may tinatawagan siya. Hindi niya alam na nakita yung kanyang cellphone na naka-open yung interface ng messenger mga ka-plastic. Ay nako. Baga yan. Ganyan kasi, tingnan mo, nai-stress ka na, lubog na yung mata mo, Norman. Pangalawa, hindi ka na siguro nagtutulog ng maayos. Dahil isipin mo, magtutulog ka, lubog na yung mata mo. Kung makatulog ka man siguro 2 oras lang, parang tulog manok lang. Diba? Yan ay dahil sa mga kasalanan na nagawa mo. Sa dinami-dami mga sinabi mo, bawat content mo, naipon ng iyong mga magiging kaso. Ito yung sample ng isang tao o nilalang na hindi nag-iingat sa buhay. O baka sabihin na naman ng mga bashers ko sa social media, kagaya mo rin naman si Kulaong eh. Di ka rin nag-iingat. Kaya kahit naman anong mga opinion ko sa social media, kaya mag-ingat man ako para sa akin ha, nag-ingat man ako, eh ang tawag yun dun pa rin, ay hindi pa rin ako nag-ingat. So kayo na ang bahala. Ayoko na rin ma-mitigate o ma-intimidate pala sa mga taong nagsasabi lang ng mga parang pangbabraso. Tapos ngayon tatawa-tawa ka sa live stream mo. Nagpakumbaba na ako. So ayun, patuloy tayo sa video, wag na nating pansinin yun.
isang kulang sa pansin. Pero mo, laki-laki ng platform mo sa social media. How ironic na sobrang laki ng sub count mo. 40 views lang po nanonood sa live stream mo. Grabe yung kasinungalingan ni Norman, no, mga ka-plastic. Tanga-tanga na lang, kunwari may pinindot. Oh, may sasabihin ka pa ba? Allegedly. Kaya naman pala hindi niya mabira-bira yung peking abogado na in-endorse niya, allegedly, kinonfirm ko yan. Kung totoo nga, maraming allege na kay Makagago na mas malaki ang nakukuha niya. Naintindihan mo ba ang allegedly, Norman Mangusin? Baka kailangan mong i-google, meron ka dyang cellphone. Pag sinabi mo kasing allegedly, hindi ka sigurado. O para na lang mas maintindihan ng mga, baka sabihin na naman ako nagmamatalino. Para mas maintindihan mo, kulaong, di umano po yun. So hindi ka sigurado sa sinasabi mo. Sa inaakusa mo. 'Di ba? So kung wala ka namang sapat o matibay na pananalit aligasyon sa isang tao, wag mo nang banggitin yung salitang allegedly. Norman Mangusin. Oo. Totoo, allegedly Yung allegedly sabi lang to Allegedly na yung kanyang asawa at saka yung kanyang anak, yung kanyang pamilya pala ay nagla-like pa sa mga post ni Susan Yance. Nagla-like pa talaga. Actually, nakita ko naman yun. So anong masama doon? Nakisama kasi yung taong yun. Nakapagbigay kasi ng impormasyon yun. Kumbaga, welcome naman sa kanya yung taong yun. Kahit na inaakusahan ninyo na mayroon pong criminal liability yung tao. Nasa sa kanila na lang yun kung buo ang tiwala niya sa taong yun. Kung hindi naman sila sa palagay nila, sa sarili nila, na hindi sila mai-scam din. Kung parehas ang 2017 na taong tinutukoy mo o tinutukoy ng mga ibang vlogger and netizens kontra doon sa tinutukoy ngayon 2025. Normal. Ganun lang kasimple yun. So magtungo naman tayo sa behind the scenes ni Casper na kung saan ay habang nagbablog si Casper ay naririnig po doon yung boses ni Norman Mangusin. Panoorin natin. Yan yung behind the scene. Lakas ng mic ni Casper, no? O boses lang ni Norman. Pag boss, ang binabanatan mo, yung biktima. Pero yun ang biktima, tatakot ka sa privacy. Ikaw, hindi ka natatakot sa privacy sa pagbanat mo sa akin at gusto mo pilayan ako. Di ba? Allegedly. Ang sabi nga nitong mga nagko-comment, putang ina mo daw, allegedly. Dinig na dinig yun. Allah. Gago, hindi ko nalalanig nila. Parang kahit si Casper natutulala na lang sa mga pinagsasasabi niya dun sa bangka Pero iba yung boses niya 5 meters away o baka 50 meters away
Kagaya ng mga gunner niya. Dinig na dinig doon sa bangka, no? Diba? Hala lang, may masabi lang siya at ito yung sinabi niya. Ito yung behind the scene eh. Ito yung sinabi niya. Oh. At least makagago ako. Meron akong mga speedboat. Ayun yung Magat Dam. Ayun si Casper at saka si Aba. Ikaw, ano meron ka? Meron kang peking abogado, peking law firm na in-endorse. Allegedly, para pagkapirahan ang mga OFW na magpapaanal. 250,000. Allegedly. At isa pang allegedly, Di kasi. hindi mo mailaglag yung kriminal. Bagkos ang binabanatan mo yung biktima. Pero yun ang biktima, natatakot ka sa privacy. Pero ikaw, hindi ka natatakot sa privacy sa pagbanat mo sa akin at gusto mo pilayan ako. Di ba? Allegedly. Allegedly. Sabi nga nitong mga nagko-comment, putang ina mo daw, allegedly. Allegedly. Matuspo ka na sa inggit, makagago. Hindi ko palalamigin ng issue na nag-endorse ka ng peking abogado at peking law firm, alam mong kriminal upang pagkaperahan ang mga OFW, allegedly. Allegedly. Bakit di mo makondina? Allegedly. Kahati ka. Allegedly. Allegedly. May water lily pa, ang dami. Yan ang uulamin namin. Diba? Hindi ka sigurado, Norman, sa mga pinagsasasabi mo. Allegedly. Yung mga hito mo, nangangayayat na. Allegedly. Nagtatago ka na sa bundok. Allegedly yun. Sabi ko naman sa'yo, mangyayari yung prediction ko na mamumurbinsya ka na. Allegedly. Ayaw mo pang aminin, natalo ka na sa labanan ninyo ni Boss MG. Allegedly. Di ba? Allegedly. Mr. Allegedly. Alam mo, Norman Mangusin, wag mo nang ipagpilit i-justify ang sarili mo, allegedly, sa mga taong ikinukumpara mo na may kasama ring kriminal, allegedly. Na sinisilipan ka rin nila dahil ang mga tauhan mo ay dating mga ex-convict, allegedly. Pero ngayon, biglang nawala sila at natira na naman si Casper, allegedly. Ang dami, mga hipon na maliliit. Allegedly yun. Ang dami niya, no? Naglulong Ang late pa lang. Ayan, ang daming hipon, no? Allegedly yan. Kikilawin namin yan. Allegedly. One sir. Inangkin mo na naman ng farm nila. Allegedly. Kumain ka na naman ng libreng pre-meal yata. Allegedly. Pagod na si Casper. Allegedly. Namnamin mo na mga pagkaing masarap sa buong Maynila at saka probinsya. Allegedly. Dahil hindi mo na siya matitikman. Allegedly. Andito ako. Nasaan ka ba? Ayan yung Magat Dam. Baka tumalon ka, Norman Mangusin Baka gayahin mo si Catalina Cabral ng DPWH Tapos mababalitaan namin yung pagmumukha mo nasa Europe. Allegedly. Wag ganon. Mamaya mabalita ka na sa teledyaryo o kaya sa Action TV na isang unggoy na nagpapanggap na trilyonaryo na sinasampahan ng mga 14 vloggers at ng social media influencer ay tumalon di umano allegedly
sa Magat Dam. At hindi pa nakukumpirma kung ang laman ng bangkay na na-recover ng mga rescuer, allegedly, ay katawan nga ni Norman Mangusin, allegedly. Paano na lang kung halimbawa, mabalitaan na naman in the next month, nasa Europe siya, allegedly. At nagpanggap at nagpalit ng katauhan bilang ibang pangalan, allegedly. Oh, ha? Oh, shout out sa'yo, oh, makagago. Meron ka ba nito? Oh, Ba? may speedboat ka ba? Huwag mong pagmalitan si makagago, mga ka-plastic. Baka yung pinagmamalaki mong inaangkin mo pa lang yung speedboat na yan, ay may mas marami pang ari-arian sa'yo yung tao. Baka pag niyabangan ka, hindi ka ubra. From the start pa lang, nakita ko na mga vlogs niya. Marami rin siyang mga sasakyan at mga ari-arian, mga ka-plastic. Kaya wag mong yayabangan yung tao. Baka yung mga pinagkukuhaan mo sa camera ay pag-aari ng ibang tao, allegedly. Makagago. Oh. Oh. Wala ka nito. Oh, at least ako meron Speedboat. akong rest house na pwede kong pagtambayan. Ikaw makabaho, meron ka ba nito? Wala. Alam mo kung ano meron ka, makagago. Ano? Meron kang peking abogado, peking law firm na ini-endorse mo upang pagkaperahan ang mga OFW. Allegedly. 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 Pero yung pag-endorse mo sa kanya, hindi yun allegedly. Talagang in-endorse mo siya. Di ba? Wala. Sige. Yung pinagyayabang niya speedboat, mukhang bangka lang ng pangingisda mga ka-plastic At baka hindi pa sa kanya yun, allegedly. Sige. Okay. Hukom. Assalamualaikum. Muslim nga kayo? Oh, galing ako ng Maguindanao. Talaga? Lanao, Diyos ko, marami kong kaibigan dyan. Tagal ko dyan eh. Tapos nagpunta pa ako dyan sa mga mastura. Napulakan kami doon. Ganon? Maraming salamat. SB video, brother. Ingat kayo, ingat sa biyahe. Well. Kalahin mo may nagpapapicture sa kanya, allegedly. Kahit naknukan na ng sinungaling, nuknukan pa ng scammer itong taong to, allegedly. Diba? Sipin mo yun. Meron pang nagtsatsaga sa itsura mo, allegedly. Kasi endangered na yung mga kagaya mo, Norman Mangusin. Bibihira lang yung ganyang uri na nilalang na hindi na matatagpuan sa lahat ng parte ng Pilipinas, mga ka-plastic. Eto What mga the? artista rin to. Thank you, welcome. Asan yung mister mo? Oh, sa kanya lang ako magpapapicture. Halika. Sabi dito kay mister. Bus-busin nyo na dahil huling picture nyo na yan. Welcome. Taga-saan po kayo? Welcome. Mingan, taga-Mingan kayo. Aka na yung cellphone mo. Aka na. Lapit kayo rito. Sandali. Iba na talaga yung nagkakaedad, no? Lahat ng mga taga-Umingan. Kininayo. Pati iraman pa taga-Mungkada. Kininayo mo na yun. Thank you, sir. Thank you so much. Ay, thank you. Pagka-picture nyo, dalhin nyo sa mangkukulam. Para mawala na.
Another clip. Mapapansin mo sa mga vlog ni Norman, mga kaplastik, parang hindi na siya pumipirmi sa mga bahay. Parang pinakabahay niya sasakyan na eh. Nagtatago na siya sa Isabela, mga kaplastik. Allegedly yun. Yan yung pinarapol niya recently sa kanyang mga vlog. That was 2024. Yung Ford E150 sa isang senior sergeant na babae. Pero unfortunately, isa palang scam ang kanyang raffle, mga kaplastik. Na ngayon, naginagamit pa rin niya. So palabas lang pala yung raffle na yun. On cam, pinamigay niya. Pag off cam, binawi. Malamang yung mga nakaraang mga vlogs niya na namigay siya ng pera sa Globe. Baka off cam, binawi yung pera. Para isipin nga naman ng mga manonood niya, ay nagbibigay talaga ng pera tong Indorotot na to, mga kaplastik. Allegedly yun. Ang dami ng papapicture. Oh. Yan na yung huling larawan mo bago ka makulong. Pati si Casper daw, nababalitaan ko, may warrant of arrest na raw ah. So nalalagay na rin pala sa alanganin tong taong to. Alright. Thank you, sir. Ay, welcome. Ingat po kayo sa biyahe. Yan. Umupo kaya kayo, kwentuhan na lang tayo. Yan, para You never met. parang ano lang, parang friendship lang. Nagkapan nyo? Saan kayo galing? Taga Isabela kayo? Ba, pupunta kayo ng Isabela? Mga Ilocano ba kayo? Hindi. Gaapahan yung maawatan na bagbaga. Nagadula amin, wawa. Master ko na. Out doon sa bagong regional director ng Region 2, si General Antonio Maralag Jr. Bata no? Esto ng Isabela, si Colonel Dulin. O kininam. Magtungo naman tayo, mga kaplastik, sa allegedly na binubuli nila o hinaharas ni Norman Mangusin. Ayon sa kanyang kwento, ang mga nagmamatigas na nakatira sa Isabela. Tingnan natin kung ano yung mga sinabi niya doon. Pero bago ang lahat, ito po yun. Ito yung mga inaangkin niyan lupain eh. Yung aking At bangka mga at yung may speedboat ako doon. Ayun, no? Ayun yung speedboat. hindi yan. Ito po yun. Saan na ba yun? Saan na wala? Kanina lang napanood ko yun. Wala. Eto, panoorin natin yung sinabi niya about doon sa lupain na nagmamatigas daw di umano, allegedly. Ito, panoorin natin. Wala nagreklamo. Isa lang sinabi ko, may makeup on ako. Barangay. Yung mga mababait, baka ibigay ko sa inyo yung pinatitirigan ng lupa niya. Ngayon naman ako niya. Wala ko nito. Hindi ko dito sa binabat tayo ng police. Nakiusap, sir, baka pwedeng alagaan na lang namin. Wala tayong usapan.
Wala tayong usapan. Ala kayo dyan, kung anong gagawin nyo. Basta taon-taon, dahil ako ng tax ko sa aseso. Taon-taon, update ako ng tax eh. Kapag oras ko na ikumultuso, may tatlong matigas. Tatlong matigas! Yung binakurang ko na yun. Gabi-gabi, pinauulan mo ng Armalite ha. O, di na. Totoo yun? Ha, mga kaplastik? Totoo ba naririnig ko? Na sinasabihan niya na pinapaulanan niya ng Armalite? O gamitan natin ng logic, pinapaulanan ng Armalite, hindi po ng bala ng Armalite. Kasi kung pinapaulanan mo ng Armalite, armas yun. Norman Mangusin. Baka ang tamang word term doon, baka pinapaulanan mo ng bala ng Armalite. Gabi-gabi. Para magkaroon ng trauma ang iyong mga tao dyan, mga tao na residente naninirahan dyan, na pinipilit mong inaangkin yung lupang hindi sa'yo. Na sinasabi mo allegedly na nagbabayad ka ng tax, kung ano-ano man yung mga binabayaran mo, magpakita ka ng dokumento kung totoo yun. Hindi yung verbalan lang. Natural, magmamatigas yung tatlo. Dahil wala kang may pakitang sapat na dokumento para magpatunay na sa'yo talaga yung lupang inaangkin mo. So napakalaking pagkakamali itong sinabi mo kung totoo man yung sinasabi mo, na parang nag-aalal kontrabida ka ng FPG that was 90s, na ang parang ang tema mo isang pinikula na nambubuli ka ng mga magsasaka at inaangkin mo yung mga lupain doon, at pag may nagmatigas pinapatay. So tama ba naririnig ko, Norman Mangusin, na ganyan ang ginagawa mo sa mga taga Isabela dyan? Sa mga farm dyan? Bay, kung totoo man nito, ako'y nananawagan po sa NBI na dinig nyo ng dalawang tenga ninyo na ganito ang sinasabi ni Norman Mangusin sa pagkakakwento niya sa mga kaibigan niya di umano, allegedly, na ang sinasabi niya pinapaulanan daw niya ng Armalite. O ulitin natin mga kaplastik. May tatlong matigas. Tatlong matigas! Yung binakurang ko na yun. Gabi-gabi, pinauulan mo ng Armalite ha. O, di na. Doon marami squatter yung may pidmen. Mga malalaki bahay doon. Sobrang lalaki. Naghanap ako ng igurot. Si George Cali. Oh, Kali, 1 million na lang per hektar. Binayaran niya ako 10 hektarya. Oh, may libre ka pang 2 hektarya. Iyon na yan. Oh, bahala ka dyan. Oh, di ngayon. Nung pumunta ako rito, sabi ko, DJ, bibigyan ko kayo ng lupa sa bahay nyo. Bibigay ko na. Kayo na lang magpa-survey. Kayo na magbayad ng survey. Pipirma ako ng deed of sale. Ito. Ayan. Tama na yung kwento mo, mag-selfie na lang kayo. Purot kwentong barbero eh, kaya ka nga tinatawanan eh. Latang-alata namang kwentong barbero kayo. At kung sakali man totoo yung mga pinagsasasabi mo, dapat matuto na magsalita yung mga taga Isabela dyan, at mag-post kayo sa social media at magpakita po kayo ng mga ebidensya na mayroon pong basyo o ano man, o may tumama man sa inyong bahay, patunay na pinagbababaril ng Armalite yung inyong tahanan, ay matibay na ebidensya yon mga kaplastik. Na totoo nga yung kwento niya, kung totoo man, allegedly, na pinapaulanan daw kayo ng Armalite, hindi yung bala ng Armalite. Kaya nga natawa yung mga kakwentuhan niya eh. Sipi mo, gamitan natin ng logic, Armalite, umuulan. Eh, masakit sa ulo yun. Para kang hinampas ng 2x2 nun. Kwento pa lang, barbero na mga kaplastik.
Pero if ever man na totoo yun, nananawagan na naman ako sa kung sino man ang pwedeng humandle sa mga ganitong sitwasyon kagaya ng NBI o CIDG para mag-imbestigahan ninyo kung meron po itong armas at may lisensya ba siya na gamitin ito, at maghanap po tayo ng tao na tetestigo na patunay na meron basyo ng bala na kumalat sa lugar nila at may mga natamaan na pader sa kanilang bahay. Sobrang delikado po pala yung mga sinasabi ni Norman Mangusin kung ganun pala. Nangaharas siya ng mga taong may-ari ng lupa na inaangkin niya. Diba? So dinadaan na lang pala niya sa brasuhan na kapag nagmatigas ka, malilintikan ka. Sana nga may mga taga Isabela na magsalita about dito. Kung totoo man nito, mga kaplastik. Diba? So nakakaalarma yun. Akala ko ba makatao ka? Humanitarian ang layunin mo, namimigay ka ng mga bigas. Pero bakit ganun ang ginagawa mo? Nangaharas ka rin ng mga mahihirap, mga magsasaka. Diba? Hindi pala layunin mo ay makatulong sa kapwa. Ang layunin mo pala, manlamang ng kapwa. Diba? So ngayon, parang bawat salita mo ay pwedeng gamitin yan bilang ebidensya kung halimbawa man ay may magpatunay na isang tao, kahit isang tao man lang, na magpatunay na talagang pinaulanan daw sila ng Armalite at hindi bala ng Armalite, mga kaplastik. At pag nangyari yun, isang malaking ebidensya yun na pwedeng kasuhan ng attempted murder, illegal possession of firearms, mga kaplastik. At yun lang ang pwedeng may kaso ng mga taong yun. At panghaharas na rin, mga kaplastik. Pwede rin yung pang-aagaw niya na lupain, pwede nang ikasuhan yun, mga kaplastik. So hanggang dito na lang ang aking opinion. Siguro naman sa mga inopinion ko about kay Norman Mangusin, baka na naman sabihin ninyo na mayroon akong sinabing pangit sa pandinig ng mga matatalinong tao dahil marami kasing smart shamer dito sa Pilipinas na alam mo, sige na, ikaw na matalino, ikaw na ang 1 million IQ sa Pilipinas na nakapaghawak lang ng magandang PC, may maganda kang microphone, umupo ka sa harapan ng camera mo, sa webcam mo, at lagi ka nagla-livestream. 'Di ba? Ikaw na ang magaling, mga kaplastik. Baga, lahat naman ng mga sinasabi ko sa mga komentaryo ko, pawang conspiracy theory lamang. Disclaimer po. At hindi po dapat sineseryoso o bibigyan ng kahulugan dahil pawang opinion lamang ng mga bawat individual na inihahambing ko rin at nakikita ko rin ng mga reaksyon din ng mga netizens na halos magkakaparehas lang kami. So ibig sabihin, bobo rin pala yung mga netizens na pinagkuhaan ko ng idea, which is parehas kami ng pananaw. So ikaw na matalino, wala tayong magagawa doon. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Gambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.